Hello guys, new day, bagong buhay, bagong vlog na naman. May bagong deliver boss. May bago po kaming pakain. Dumating na yung feeds. Yan. May bago na namang pagkain ng ating mga manok. Hinti mo na boy. Siya po yung may ipo. Kapatid ko nga po pala muna maghahanda ng ating pagkain sa mga manok. Naglagay na siya ng vitamins. Tuwing hapon nga lang po pala kami nagbibigay ng vitamins para mas tumalab sa ating mga alaga dahil sa gabi mapapahingan sila. Yan, tapos naglalagay din tayo ng darak sa mais. Bali isang malaking takal nga po pala ng darak sa mais. Tapos meron nga po pala tayong dumating na bagong pakain. Bumili tayo ng feeds. Bali, 2 taka lang po ng cup noodles ang ating ilalagay. Malaking tulong po ito para magpataba sa ating mga alaga. Amin nga po palang inililipat sa tumbler yung nabili nating feeds para hindi agad madaling masira. Dahil kapag nasa sako lamang ito ay ginuguyam, kaya mas maganda ilagay natin sa mga container para hindi sila agad masira. $50 kilos na nga po pala itong nabili namin feeds. Ito nga po palang nabili namin feeds ay pagkain ng broiler chicken, kaya ayos na ayos itong pampataba sa ating mga alaga. Medyo maliit nga pala itong tumbler na aming pinaglalagyan, kaya hindi makasya yung 50 kilos. Bali yung matitirang feed sa ating sako ay yun muna namin unang gagamitin para hindi nito masira pa. Ayos na ayos. Malaking tulong na naman ito sa pagpapataba ng ating mga alaga. Tara, at samahan nyo na ako magpakain ng ating mga manok. Bali kapag kagantong hapon nga pala ay sadyang gantong pareho sa gulong ating mga manok dahil nakaalpas na sila. Pero kapag umaga naman ay hindi ganito dahil yung mga maliliit pa nating mga pinapalaki na manok ay nakakulong pa sa umaga, kaya mas madaling maglagay ng pakain dito sa kanilang pakainan. Hindi kagaya pagkahapon na kagulo na lahat. Kay ganda talagang pagmasdan ng ating mga alagang sabay-sabay kumakain.
Yan, bali, gusto naman ng ating mga manok itong nabili nating feeds. Ito nga palang feeds nito ay nagamit na natin dati. Pero dahil sa naubusan tayo, pahirapan din sa pagkuha ng feeds na ito. Na ngayon lang po ulit tayo nakapagpakain ng feeds. Pero kahit hanggang ngayon naman, ay kinakain pa rin nila dahil hindi naman sila mga pilian na manok. Bali dito nga pala, pinapakain namin yung mga sisiw na narito sa brooder. Ilan nga lang pala itong mga naritong sisiw dahil ito lang yung napisa sa batch nila. Ito nga palang kulungan nito, dito naman nilalagay yung mga medyo malalaki na namin sisiw para mas malaki-laki yung kanilang gagalaan bago namin sila ibabali sa ating free range. Yan, bali ito nga pala yung mga sisiw na ating pinapalaki. So kasama pa nila yung kanilang inahin para mas makatipid tayo sa kuryente dahil yung iba ang ginagawa ay yung mga sisiw ay iniilawan nila. Para mas makatipid tayo ay gumagamit tayo ng mga inahin para mainitan sila at hindi mamatay agad yung ating mga sisiw. Bali, ito nga pala yung mga bagong sisiw natin ibinaba kahapon. Medyo masisigla na sila at nakapag-adjust na dito sa kanilang bagong area. Bali, dito nga pala sa inahing ito ay may napansin kami. Nangitlog na nga pala itong inahin ito dito sa loob ng kulungan. Dahil medyo matagal na nga pala itong kasama yung kanyang mga sisiw, ilang linggo na din dahil yung mga sisiw niya ay wala namang kasabay na napisa kaya pinabayaan ko muna siyang kasama ng kanyang mga anak. Meatloaf na guys. Pagkagandang meatloaf na, pwede na nating ihiwala yung inahin natin sa mga sisiw para makapagsimula na ulit yung mga itlog ng panibago. Yan, bali napadalo nga pala dito ang aking pinsan. Kaya yan, aking pinagmamodel-model muna. So, yun na lang muna guys ang update dito sa ating manukan. Salamat sa panonood.